Magandang araw pong minamahal ng mga kapatid, mga kaibigan. Welcome po kayo sa isang paksa sa ating pag-aaral po ngayon. Ito po ay may kinalaman sa Sabat. Maiksi naman po ating pag-aaral ngayon sapagkat aking pinukusan lamang ang dalawang argumento tungkol sa Lunar Sabbath. Ito po ang paksa natin ngayon na ang weekly Sabbath nga po ba ay madetermina sa pamamagitan ng buwan. Ito po ay bilang tugon natin dito sa plot na ito ng mga lunar sa Batayan. Ang may akda ay sina Arnold Bowen at Matthew Johnson. Ito pa 8th edition nila, June 2013. Akin pong ipapahalagan dito ang ating argument kung bakit po hindi po ako naniniwala na ang weekly Sabbath ay determina ng buwan. Kung ayan po natin ang pahayag ng aklat nito upang atin pong masiyasat sa pamamagitan ng kasulatan kung ito nga talaga ay sound doctrine or false doctrine. Sabi po nitong mga lunar sa Batayan, bakit po sila naniniwala na determina ang mga araw ng Sabat sa pamamagitan ng new moon. Ito po ang kanilang pinangahawakan ng mga buwan, araw at mga bituin ay dati na pong nilalang ng Diyos bago nilalang itong ating planetang Earth. At ang kanilang talata ay ang sa Psalms 104 verse 19. Balit wala pong sinasabi sa buong context ng kabanatang ito ng mga awit sa Psalms na ang mga araw at buwan ay mga bituin ay dati na nilalang ng Diyos at inilagay na lang sa kalawakan ng ika-4 na araw. Kung sisuriin po natin mabuti ang context, wala pong sinasabi na ito ay dati nang nilalang. Kung mayroong mga bagay na umiiral na bago pa man ang paglikha ng planetang Earth, ayon sa context ng Psalms chapter 104, sila ay ang mga langit ng mga langit. Kaya yung mga anghel, saka mga tubig, kadiliman na nasa ibabaw ng tubig. Makita naman sa Genesis 1:2. Yun ang mga dati ng umiiral. At pansinin po natin na sinasabi nila itong sa kanilang kalendaryo, ang buwan o month ay nag-uumpisa palagi sa new moon. Ayon dito sa kanilang sinasabi sa Psalm 104 verse 19 at Genesis 1:14. Kung makikita po natin ang Genesis 1:14, di po yan ang umpisa ng week, kundi pang-4 na po yan. Saka napansin ko din po na kung yung mga araw sa isang linggo ay mayroong gabi at umaga,
So, yung new moon day po nila, gabi at umaga din po. So, ang mangyayari na dito ay mayroong palaging bonus ang kanilang mga araw sa isang buwan. At saka mayroong may break ang cycle. Subalit ako nga naguguluhan na pagka ganito yung araw na nabibreak ang weekly cycle. Kasi kung mapapansin natin dito sa kalendaryo, sunod ito po ang tawagin natin. Dahil alam ko po, yung iba ay wala pang knowledge tungkol sa mga feast days. Kung mapapansin po natin kung may tinatawag pong Pentecost. Alam ko rin, meron din po silang sagot dyan. So, pag-aaralan po natin yan ng maigi sa susunod. So, kung ibibilang po natin yung new moon, wala naman pong sinabi na yung Genesis 1:1 ay new moon nga po yun. Wala pa pong umaga at gabi. Nagkaroon lang po ng umaga at gabi noong day number 1. Ito kaya po natin ang account na sinasabi sa Genesis chapter 1. Sa Genesis 1 verse 1, ito po ay hindi po separate na event na kung saan niyari muna ng Diyos sa pasimula ang langit at ang lupa. Ito po yung titulo. O kung sa balita ay headline. Ito po ang title ni Moses sa creation account sa Genesis 1:1 na in the beginning Elohim created the heaven and the earth. Hindi po ito another separate work of creation, kundi titulo po ng creation nitong ating maliit na planetang ito. Sapagkat ang sabi, 6 na araw ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa. O ni Yahweh, o ni Jehovah, o YHWH, at Tetragrammaton. Ito po ang ginagamit ng mga kaibigan nating lunar sa batalyan sapagkat wala din po akong tutol. Yung personal name na po ito ng Diyos ay yun po talaga ang nasusulat. So, 6 na araw po niya ginawa. Ang alin po? Ang langit, ang lupa, at ang dagat. At ang lahat ng mga natatanaw doon. All the hosts of them. 6 days po. Ano pong ibig sabihin nito na all that in them is? Ang pangpito, and rested the 7th day wherefore the Lord, Yahweh, Jehovah, blessed the Sabbath day and holiday. Recap po natin yung creation week na 6 day. And then, after that, Sabbath day. Sa day number 1, ginawa yung liwanag. Kasi dati na po mayroong dilim. At hinati ng Diyos ang liwanag at ang kadiliman. Ang liwanag tinawag niyang umaga at ang kadiliman tinawag na gabi. In the evening, in the morning, were the first day, ang sabi sa verse 5. So, yun po ang ginawa, liwanag, at hiniwalay ang liwanag sa gabi. So, nauuna po yung gabi kaysa sa umaga. Kasi dati na po siyang nag-i-exist. Para po yung matagal na katanungan, ano po ba ang nauna? Manok o itlog? Kung titingnan po natin dito sa creation account, hindi po naglalang ang Diyos ng itlog. So, manok po ang unang nilalang. So, therefore, ang nauna ay ang itlog, hindi ang manok. So, ganoon din po sa pag-record ng time, it's biblical. Ang unang day, ang isang araw, ang isang araw po ay binubuo ng isang gabi at isang umaga.
So, nauuna po ang gabi. So, sang-ayon po yan sa account sa Genesis sa day number 1. Day number 2, ano naman po ang Q&A? Po yung firmament o rakia, yung kalawakan na nasa pagitan ng dalawang tubig. So, makikita po natin na dati na pong nag-i-exist ang tubig. So, hinati na lang po yun ng Diyos na tubig. Mayroong tubig sa itaas at tubig sa ibaba ng kalawakan ito na tinawag niyang heaven o shamayim. So, day number 3, ginawa po ng Diyos ang tuyong lupa at tinawag niya itong earth. At saka yung mga kalipunan ng tubig ay tinawag niyang mga dagat. Saka sa tuyong lupa ay ginawa niya ang mga halaman. So, lalagyan na po ito ng Diyos ng mga host o ng mga natatanaw doon. So, sa day number 3, ang matatanaw ko agad dito sa tuyong lupa ay ang mga halaman. Sa day number 4, binigay po ng Diyos, in-appoint niya po yung sun, moon, stars. Saan po? In the firmament of the heaven. So, dati na pong may firmament na above the water noon. Bago pa nagkaroon ng firmament sa gitna ng dalawang mga waters. So, doon po sa langit ng langit, shamayim of the shamayim, doon niya po ito in-appoint na sun, moon, stars. Wala pong binabanggit na nauna na po itong ginawa. Wala po tayong mababasa sa Biblia na plain, thus saith the Lord. So, sila po, sun, moon, stars, ay create at minade during day number 4. At sila po ang mga host ng firmament of the heaven. Day number 5, 28 naman po ng Diyos ang mga host ng firmament na nasa ilalim ng tubig. Nasa gitna, rather pala nasa gitna ng dalawang tubig. At saka yung nasa ilalim ng tubig, yun po doon bilang mga host ang mga isda, mga marine animals. Saka yung day number 6, ang host naman po ng tuyong lupa ay ang mga hayop at saka yung tao. So ito po ang recap ng creation. Kaya po sinasabi na ang langit at ang lupa ay natapos at ang lahat ng mga natatanaw doon. Yan po ang sabi sa Genesis 2 verse 1. So ito po ang conclusion. Yung Genesis 1:1, siya po ang introduction. Ang conclusion po ay Genesis 2:1. Then pronounce ng Diyos ang tungkol sa araw ng Sabat. So in 6 days, the Lord made heaven and earth, the sea and all that in them is, and rested the 7th day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Yung malinaw po yun. Tungkol sa creation account. So, pangalawa pong argument ko doon ay ang sa page 27 ng pamphlet nila Howard Bowen and Matthew Johnson. So, sabi nila ang Passover na pag-alis ng Israel sa Egypt ay Sabat. Sapagkat ito po ay 15th day ng first month. Napansin niyo po na ang kanilang kalendaryo ay ang 15, 8, 15, 22, 29 ay palaging Sabat po yan sa kanilang kalendaryo. So, gaano po ito katotoo sang ayon po sa banal ng kasulatan?
Ito po ang kanilang talata sa Numbers 33 verse 3. In the 15th day of the first month, umalis ang Israel sa Egypt. And then the second month, 15th day, makikita po natin na this is a Sabbath. Ito malinaw po ito na Sabbath. Kung titingnan po natin ang context ng chapter 16 niya ng Exodus. Subalit itong Numbers 33, the 15th day of the first month, paano po tayo makakasure na ito ay Sabbath? So, kailangan po natin itong scrutinize ng maigi. Kasi madali lang po magawa ng personalized calendar na kagaya sa calendar nila. Kahit sabihin pa, biblical. Kasi 15th day palagi, Pero, tungtunghayan po natin ngayon kung Sabbath nga po ba ang 15th day ng first month ang pag-alis. Yung 15th day na yun, yung siyang umalis ang Israel sa Egypt. Ito po ang sabi ng isa sa kanilang mga hikayat dito sa Pilipinas. Ang sabi niya po, message sa akin ay yung Abib 15 ng gabi umalis ang Israel sa Egypto. Tapos na ang Sabbath day. Pansinin po natin kung gaano po ka-confuse ang statement na ito. Abib ng gabi ng 15th day ng Abib ng gabi umalis. So, tapos na daw po ng Sabat. Sabi nila, ang 15th day sa kalendaryo ay araw ng Sabat. So, mga minamahal, kung titingnan po natin, ang Abib ng gabi po ay ang gabi pagkatapos ng hapon ng Abib. So, para sa context, i-review po natin muli. Review niyo po yung Exodus, umpisahan niyo po sa chapter 11 at tapusin niyo po sa chapter 13 para makita niyo po yung context nito. Na matapos na mapaslang ang Passover Lamb nung hapon ng Abib 14. Ang susunod po yun, ang katapusan po ng Abib 14 ay yung hapon na yun na pinaslang yung Passover Lamb. Paglubog po ng araw, yun po ang tinatawag na Abib ng 15th day ng Abib. So, question. Ang Sabat po, ang araw po ba ay nag-uumpisa sa umaga o nag-uumpisa sa gabi? Ayon po doon sa creation account na tinalakay natin kanina. So, kasi ang sabi po dito sa personalized solar calendar nitong lunar sa baterya na ganitong klase ay bawat 15th day ay pumapatak na araw ng Sabat nila. Kaya po sa banal na kasulatan, ang 15th day ng Abib ng gabi po ay hindi po patapos ang Sabat, kundi ito po ay ang gabi ng Sabat at kinaumagahan ay ang umaga ng Sabat. Kasi po yung word na yum sa Genesis 1 ay magkikita po natin na 6 days na yun binanggit po yun na binubuo po isa ng araw at gabi. Pero nauna po doon ang dilim bago ang liwanag. Kasi dati na po, di ba, nag-i-exist yung dilim. Ang ginawa ng Diyos nung day number 1 ay ang liwanag. So, doon po, nauna po ang dilim. So, kaya ang Abib 15 ng gabi ay hindi pa tapos ang Sabat. Kundi iyon ay ang gabi ng Sabat. At kinabukasan ang umaga ng Sabat. At saka hindi po maglalakad ng 3 days journey ang Israel kung ang Abib 15 ay Sabbath day. Ito po ang nakaligtaan ng mga lunar sa bateryan sa pag-scrutinize ng talat, sa hindi nila na-scrutinize itong maigi. Conclude kaagad nila na yung
yung Abig 15 ay Sabat. Kasi mayroon pong instruction ang Diyos kay Moses nung tinawagan siya doon sa ilang. So the purpose of the Sabbath, kung bakit kailangan ng ikip ng Israel, bukod sa Exodus 20 verse 11 na ating pong natunghan na kapagkat ginawa ng Diyos ang langit at ang lupa at ang dagat at lahat ng mga nandoon. Kaya kailangan ikip ang Sabat, sabi na sa Ten Commandments sa Exodus 20. Ngunit sa parallel na account sa Deuteronomy 5:15, sabi, and remember that thou was a servant in the land of Egypt, and that Yahweh thy Elohim brought thee out thence with a mighty hand and by a stretched out arm. Therefore Yahweh thy Elohim commanded thee to keep the Sabbath day. So, isa pong pangalawang purpose kung bakit kailangan i-keep ng Diyos, ng mga Israel, ang Sabat ng Diyos, it is because ito po yung araw, yung dahilan po sa paglabas ng Diyos sa Israel sa Ehipto. So, nasa ilang po si Moses sa Midian, bago siya pupunta doon, nakita siya po sa burning bush. Sino pong kausap niya doon? Ang Diyos. Kung titingnan po natin ng malinaw, yung tala doon, mayroong tayong separate pag-study dyan, yan po ay ang anak ng Diyos o yung Messiah. Hindi pa po Yahshua ang pangalan niya doon, hindi pa po Jesus, o siya po yung anak na ng Diyos during that time. So yung nagsalita na po yun, sinabi na po ng gitna, ng yung anghel ng Panginoon o the messenger of Yahweh, si Jesus po yan. So ang instruction po ng Panginoon sa kanya, kay Moses, ay humiling sila ng 3 araw na lakarin para pumunta sa wilderness upang sila doon maghandog o mag-alay kay Yahweh. So nung dumating sila doon sa Egypt, sa chapter 5 na ng Genesis, inulit po muli nila ito. Talagang ginawa po nila ni Moses, ni Aaron. Pumunta sila sa Pharaoh ng Egypt at sinabi kailangan silang maghain sa kanilang Diyos at pabayaan silang lumakad ng 3 araw na lakarin. Sumunod na verse, nagalit si Pharaoh. Hindi niya nais na magpahinga. Pansin po natin sa verse 5 nito. Bakit niya pa nagpapahinga, Moses at Aaron ng mga tao? Hindi ko sila papayagan, kailangan sila magtrabaho. Dito po makikita natin na si Pharaoh ay hindi nais na mag-keep ng Sabbath ang Israel. 3 days journey. Saka sa plague ng flies, pinatawag ni Moses, si Moses at si Aaron. Gusto na sila, sige maghain na kayo dito sa Egypt, wag lang kayong lalayo. Yan ang sabi ni Pharaoh. So, sabi ni Moses, hindi pwede. Kasi baka pagbabatuhin lang kami ng mga Egyptians kasi sacrifice namin yung abomination sa inyo. Kailangan kaming lumakad ng 3 araw na lakarin. Pansin po natin to. 3 araw na lakarin. Pero kung yung Abig 15 nga po ay Sabat, ay hindi po sila maglalakad ng 3 days journey. Kung mapapansin po natin sa Exodus 16, binanggit po doon sa araw ng Sabat, huwag lalabas sa kanilang mga sa kampamento ang Israel. 16:29 po ata kung hindi ako nagkamali ng Exodus. Na hindi pwedeng lumakad. So ibig sabihin po, ang iniiwasan na maglakad dito nang hindi naman necessary. Except na kung ba pupunta sa tabernacle, yung pinapayagan niya noon. So, mamaya, matunghayan po natin kung ano ang halimbawa dyan ay pinakita nung nagsabi nang sinabi kay Moses ito ng Diyos na kailangan nilang maglakad ng 3 days journey galing sa Egypt. O, kailangan po muna nilang lumabas sa Egypt bago makapag-keep ng Sabbath. Opo, tingnan po natin yung
pinakaposible na kalendaryo. Yung previous journey, 15 hanggang 17. So, kagaya sa po sa crucifixion ni Jesus Christ, hindi po necessarily na 72 hours yun, na 3 days niya na yun. Kundi, nakita po natin, umaga pa ng first week ay siya ay nakaresurrect na. So, ganun din po ito. Pareho lang po sa, di pag sinabing 3 days ay 3 days nga talaga yun. Na tag 24 hours ang bawat isa. Kaya kung yung Sabat na yun, ay nandun na po sila sa ilang yung 3 days journey. So, that Sabbath is the 17th day. Bakit po? Kasi ito po ang mag-coincide doon sa pangalawang month nila nung nandoon na sila sa wilderness of sin, yung Mana week. Kasi yung new moon po during this second month is pumapatak na Shabbat. Po, wag po tayo dito mag-umpisa sa pag-reco ng month sa second month para lang mag-conclude natin na ang first month ng Abib 15 o Abib 15 ay Sabat. So dito po tayo mag-uumpisa sa first month kasi nauuna naman po ang first month bago ang second month. So nakita po natin na ang Israel ay kailangan lumakad ng 3 days journey. Bilang pasunod po sa atin ng Panginoon, ng Misaya, ng anak ng Diyos, siya po ay hindi po naglalakad ng higit sa Sabbath days journey tuwing araw ng Sabat. Kaya ang paborito niyang resort kapag nasa Jerusalem siya ay ang Mount of Olives. So, hindi po ito malayo sa Jerusalem. Sa tuwing kung araw ng Sabat ay magpipreach siya. Kagaya po sa nangyari sa templo nang may pinagaling siyang pilay o lumpo sa araw ng Sabat. Galing po siya nun sa Mount of Olives. Ito po ay hindi malayong lagarin. Mga more or less 1 kilometer lang ito. Hindi naaabot ng 1.5 kilometer. Saka hindi din mga 1 kilometer. Ganyan po itong Sabbath day journey nila. So therefore, ang Abi 15 ay hindi magiging Sabbath day kasi 3 days journey ang kanilang lalakarin ng gabing yun pagkatapos ng Passover. Saka take note, nag-bake pa sila noon ng gabi na yon ng kanilang kakainin. Binitbit pa nila ang mga masahan nila ng tinapay. Which is hindi po dapat ginagawa ng araw ng Sabat. Ay pasabihin natin magka-Passover, yung mga tinapay po nang ginagamit sa Passover ay binake na po nila yan. Pag Sabat, wala talaga pong gagawin. Opo. Kaya yung 15th day ni ng Abib, ang pag-alis ng Israel sa Egypt ay hindi po Sabat. Sa Matthew 24:20, ito po ang sabi ni Joshua Messiah, "But pray ye that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day." So therefore, tayo po ay kinikumandan ng Diyos at ng anak ng Diyos na flight not on the Sabbath day. Opo, napakalinaw po nito. Kasi po si Joshua Messiah ay hindi po yan nagbabago. So dito lamang po natin tatapusin ang maigsing study ito na matutunghayan natin na ang weekly cycle ay hindi po na-determina sa pamamagitan ng buwan. Meron pa po itong mga susunod na mga subject. Depende po sa inyong mga comment na ilalagay niyo po sa baba. Okay, salamat po. At pagpalain po kayo ng Elohim at ng kanyang Ben.